Yan natin 'tong mga walang kakuwenta-kuwentang mga balita na 'to. Patungkol diyan sa pagpunta ni Bongbong diyan sa ibang bansa. Ayan. Tangina galit na galit si boss natin, hindi naman. Na-miss ko lang mag-vlog. Ayan, pakinggan nyo. Pasok. Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United Nations General Assembly. Iba't ibang issue ang tatalakayin ng Pangulo sa pagtitipon, kabilang ang pagkuha sa non-permanent seat sa UN Security Council. At live mula sa New York, USA, may Express Report si Oy, putsang ina. Pagkuha sa non-permanent seat, pati ba naman yung upuan, kukunin mo pa rin. Lahat na lang kinuha nyo. Kinuha ng tatay mo yung mga kayamanan ng Pilipinas. Maraming buhay na kinuha. Tapos ngayon, yung flood control project, di umano, kinuha nyo rin. Walang hiya. Tapos ngayon, pati seat, kukunin nyo. Ito is ayan sarap ng buhay ng mga putang ina mga media Libre biyahe puta, New York, pasyal-pasyal, shopping ang mga hayop. Magkano pocket money binigay sa inyo diyan, ha? Syempre dinala kayo di ba? Syempre meron namang TV5 sa New York. Pero syempre hindi, kailangan siya ang sumama. Bakit? Syempre libre. Sarap-sarap ng buhay, kaya naman pala hindi nila binabatikos tong mga media na to. Kaya pala hindi binabatikos si Bongbong. Damay sila sa ginhawa. Takin mo, hirap-hirap ng buhay sa Pilipinas. Halos hindi na makapasok sa trabaho yung mga tao. Walang pamasahe, walang pambaon. Putang ina, itong mga hayop na ito, pera ng taong bayan. Nando doon sa ibang bansa ngayon. Sarap-sarap ng mga buhay. Report. Kunyari, si Bongbong may mga gandang nagawa. Kaya naman pala parang mga aso tong mga to ni Bongbong. Hindi binabatikos si Bongbong. Kaya naman pala, si Claire Castro hindi matanong ng mga tanong ng mga mahihirap. Kasi, pucha, sarap pala ng mga buhay. Sige, mag-report ka na dyan. Gamit ang pera ng taong bayan. Muli mag-aalas 3 ng hapon dito sa New York nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos para nga dumalo sa United Nations. Ang dadaluhan niya rito ay patungkol sa event para sa mga kababaihan. Pero ang event sa mga kababaihan? Ang daming kababaihan naghihirap dahil sa hudas na yan. Anong magagawa niya sa kababaihan? Wala namang utak yan. Na Department of Foreign Affairs, target ng Pangulo na maihaya sa United Nations yung posisyon ng Pilipinas tungkol sa nangyayaring gulo dyan sa gitnang Hindi importante, Bongbong, yung posisyon mo tungkol sa nangyayaring gulo dyan. Wala kang alam dyan. Baka nga hindi mo alam kung anong pinag-aawayan ng mga yan. Sobrang tanga mo So sasabihin mo yung posisyon mo sa United Nations. Bakikinggan ka nila? Sasabihin nila may posisyon ka patungkol sa sa gera sa Middle East at saka sa Iran at saka Israel. Wala kang posisyon sa mga ninanakaw niyong pera sa Pilipinas. Wala kang posisyon doon sa bintang nung kapatid mo na adik ka. Wala kang posisyon doon sa 18 Marines na naglalabas ng kanilang mga sumbong patungkol sa korupsyon. Ang dami magnanakaw sa bayan mo, pakikialam mo yung gera ng may gera. May gera ka dito laban sa kahirapan, laban sa korupsyon, laban sa droga. Pucha, nagpunta ka pa sa ibang bansa na masahe ka pa, layo-layo ng biyahe dyan. Ilang oras ang biyahe dyan? 18 oras. Nagpunta ka pa dyan para makiusap na itigil yung problema na may problema. First world country ka? Ha? Nag-i-snow sa Pilipinas. Napakamura ba ng bilihin dito? Wala bang mga street dwellers? Wala bang mga homeless sa Pilipinas? At pumunta ka pa dyan, gumastos ka pa ng pera ng taong bayan para makialam ka sa problema ng may problema. Problema ng Pilipinas, hindi mo masolusyonan. Problema pa ng Israel at saka Iran. Wala silang pakialam sa'yo. Hindi ka nga nila iniimbita Si Donald Trump nga, hindi ka kinakausap, hayop ka. Tapos pupunta ka dyan, feeling mo, mabigat ang mga, mga sasabihin mo, pakikinggan ka United Nations, ulul. Tangina, alam nila baho mo, alam nila baho ng pamilya nyo. Ang tatay mo ang pinaka-corrupt na naging presidente ng Pilipinas, pero mukhang nalagpasan nyo na nung anak mo. Yan lang ang ginawa nyo sa bayang Pilipinas. Ang dami yung problema rito. Pumunta ka pa dyan para, pakialaman yung problema ng iba. Abay, buwisit. At para maikampanya na rin yung ating pagnanais na makuha yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Tangina, ano ba may tutulong sa atin ng seat na yan? Ikaw ba nakaupo dyan sa non-permanent seat na yan dyan sa United Nations? Ang tanong, anong magandang may dudulot niya sa Pilipinas? Magmumura ba gasolina? Mauubos ba kriminal dito? Hindi na ba kayo magnanakaw? Yung mga congressman na mamahalin yung mga relo, hindi na ba sila magsusuot ng relo?
Putang ina, matitigil na ba yung mga krimen dito sa Pilipino? Kita nyo nung nakaraan dyan sa Paranaque, puta, baliw na ang mga Pilipino. So, sobrang addict ng mga Pilipino. Puta, wala naman dating mass shooting sa Pilipinas. Nagkakaroon na ng mass shooting dito. Di ba sa Amerika may mga mass shooting sa eskwelahan? Dito nagkaroon nung nakaraan dyan sa Paranaque, namaril doon sa basketballan, na ingayan. Alam mo, kung matino kang tao, hindi mo gagawin yun eh. Pero bakit ngayon nagbalikan yung mga ganyang krimen? Kasi putang ina, puro addict mga Pilipino ngayon. Hindi naman lahat, pero ang dami na namang addict ngayon, accessible. Yung mga drugs, nakita nyo yung mga video na kahit sa kalsada, mga patay gutom na mga Pilipino, nagdodroga. Walang pambili pagkain, pero pang drugs meron. Ganun kamura, mas mura pa yung drugs sa pagkain. Oh, tangina, may problema ka rito eh. Tapos maikialam ka sa problema ng may problema. May problema ka sa Pilipinas, tas pupunta ka dyan sa United Nations. Ano may tutulong ng United Nations sa atin? Ha, napigilan ba ng United Nations yung mga korupsyon nyo dito sa Pilipinas? Yung mga ghost project ng flood control, napigilan ba kayo ng United Nations? Wala naman. Ay nang yan, anong gagawin nyo pag nakakuha kayo ng permanent seat dyan? Ano? Magbabayad na naman tayo. Pilipino na naman ang magbabayad yan. Taxpayer na naman magbabayad yan sa United Nations para dyan sa membership na yan. O, ilang milyon yan, ilang milyon dolyares ang ibabayad natin dyan for that position. O, pati hindi mo na lang ibigay dito sa mga kababayan mo. Pakainin mo yung mga kababayan mo nagugutom, yung mga addict na mga Pilipino, i-rehabilitate mo, yung mga kulungan natin na congested, ayusin mo. Ang daming problema ng Pilipinas na paggagamitan ng mga pera na gagastosin nyo dyan. Dapat hindi nyo na pinaprioritize yan kung talagang ang gusto nyo magserbisyo. Pucha, magserbisyo kayo sa Pilipinas, hindi dyan. Tinatanong nga kung anong mahihita natin dyan eh. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumukwestiyon din sa time. Ayan putangin na si Lupin III. Ganyan na ganyan ang gayakan ni Lupin. Oo, kaya nga sabi ko, okay na okay, parehas na parehas talaga. Lupin ng Pilipinas at saka si Lupin III. Magkamukha, putong ina, naka-trench coat. Nakasombrero pa, putya yan. Saan ka pa? Ginaw na ginaw. Yan, sinasabi ko sa iyo may sakit ka pa alis ka na ng alis. May nang pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para... Ito daw ang tamang panahon, gago. Hindi ito ang tamang panahon. Ang daming korupsyon sa Pilipinas. Ang daming mga Pilipino na nagdedelikado ang buhay sa ibang bansa dahil sa gera. Ito ang tamang panahon. Tanginan to si Claire Castro talaga. Aso, no? Aso. dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security? Kaya, napakagandang tanong ha. Ano ang benepisyo ng Pilipinas? Kasi kung meron naman, bakit hindi? Ano ang benepisyo ng Pilipinas kung makuha yan? Gastos lang yan eh. O, akala nyo ba libre yan? Hindi. O pag napunta ka dun sa seat na yun, meron kang amount na specific para maging ambag dyan sa ano na yan. Parang ICC, di ba? O, parang ICC. Pag member state ka ng ICC, taon-taon magbabayad ka ng membership mo. Ganun din dyan. O sino na naman mag-shoulder niyan? Buti kung siya. Buti kung di umano yung mga ninakaw nilang pera sa flood control, buti sana kung yung pambabayad nila dyan. Hindi, ang collateral nila dyan, Pilipinas eh. So ang tanong, anong may dudulot? Tinan nyo sagot nung spokesperson ng Malacanang. Ang tinunong sagot anong tanong napakatinunong tanong ni Marcoleta, ano ba may dudulot niyan? Sasagutin nyo lang naman ano may dudulot. Pero tingnan mo bago sumagot si Claire Castro. Council, sagot dyan ng palasyo. Yan po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Ano hindi magiging maganda? Putangin na nyo, tinatanong lang kayo eh. So pag may nagtatanong sa inyo, ibig sabihin hindi na maganda, gago, sagutin nyo lang. Ang tanong, anong benepisyo? Sagutin nyo anong benepisyo para makumbinsin nyo kami. Putang ina, pag tinanong kayo, ganyan na kagad yung ugali ninyo eh. Ano na kayo kagad? Oh, siguro na ano yan, sinisiraan kami yan. Gago, nagtatanong nga eh.
Putang ina nyo. Pati ba naman yung pagtatanong bawal na? Hayop talaga kayo. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Putang ina niyan, tinanong nga kayo. Sabihin nyo kung ano yung positibo. Paano? Tinanong kayo anong mga magiging benepisyo natin. Anong sinasabi mo negatibo? Tinanong ka lang, naging negatibo na yung nagtanong. Ay na ganito ang mindset nito mga tarantado na to eh. Ganyan ang ginagawa nila. Putsang inang yan. Mantakay mo, tinanong lang kayo. Anong mangyayari? Anong maganda? Yan ang kagad ang sasagutin nyo. Nagiging negatibo. Nagiging para kayong talangka. Hinihila pa ba? Gago. Tinanong lang kayo. Sasagot lang kayo. Ang inuuna mo kasi yung yung pagdepensa mo. Hindi naman kayo dapat dumepensa. Sasabihin nyo lang naman, di, kailangan po natin to. Sino nagtanong? Si Rodante Marcoleta. Nako, Senator Rodante Marcoleta, kailangan po natin to kasi ganito, ganyan. Bibigyan po tayo ng sandamukal na kaperahan. Makakakuha po tayo rito ng sandamukal na trabaho. Wala na pong Pilipino maghihirap kapag nakuha natin ito. Di maganda. Puta, tinanong lang kayo tapos nagagalit na kayo. Mga gago. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit Ang dami mo nang sinabi. Putang ina mo ka. Tinanong lang kung ano ang maitutulong nito. Putang ina mo kung ano-ano nang sinasabi mo. Gago. Puking ina nyo. bagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang Yan naman pala, may sagot ka naman. Ang dami mong pang sinasabi. Hindi naman importante. Bobo ka naman. Tangina ka, sagot ka ng sagot. Tanga ka naman. Hindi ka naman marunong mag-English. Nung nakaraan interview sa'yo doon sa isang estasyon, putang ina, para kang asawa ni Barok. Tangina nito, sasagot lang eh. O kung anong maganda idudulot. na sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses. Putang ina mo. Boses lang pala, wala ba kayong boses? Kailangan daw yung pamakuha natin yun dahil yun daw makakapagbigay ng boses. Putang ina nyo, pangit naman ang mga boses nyo. Anong boses sinasabi mo? Kahit sumigaw ka dyan sa UN, puta politika yan. Third world country tayo, hindi tayo pakikinggan dyan, tanga. Inan to, boses. Hindi namin kailangan magkaroon ng boses dyan sa United Nations. Kailangan namin dito sa Pilipinas magkaroon ng maraming trabaho. Kailangan dito maging maayos ang buhay ng Pilipino, ayusin ang transportation system, ayusin ang agrikultura, mawala ang korupsyon, mawala ang pagnanakaw sa Kongreso, mawala ang flood control project, matapos ang kahirapan, ang mga putang ina mga adik maubos, mawala ang paigtingin ang laban against sa kriminalidad. At paigtingin pa ang freedom of expression. Tapusin na ang politika. Ayan yung mga mangilan-ngilan na problema natin. Ibaba ang tuition fee, ibaba ang kuryente, ibaba ang presyo ng bilihin. Yan ang problema natin. Wala kaming pakialam kahit wala tayong boses dyan. Hindi tayo matutulungan ng mga putang ina niyan. Gago kayo. Anin namin yung boses. Anin namin yan. Makakain yan. Masasaing natin yan. Pucha, may pangako kayong pabahay. Hindi nyo pa nagagawa, 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nyo consistent na maipatupad. Tapos pumupunta na naman kayo dyan, nakikiepal kayo dyan, wala naman kayong magagawa dyan. Sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda. Utang ina, hindi namin kailangan ng makisali sa pandaigdigang agenda. Ayusin nyo muna yung agenda nyo dito sa Pilipinas bago kayo makialam sa pandaigdigang agenda. Anong agenda nyo? Pati pera ng ibang bansa na nakawin nyo? Di ba? Di ba? Saan yun? Nawala na yung ko Hindi, totoo, hindi ba? Kailangan ba natin pumunta dyan sa ibang bansa para makagawa ng pandaigdigang agenda? Agenda? Ang maitutulong natin sa kanila. Tutulong tayo para mapayaman ang buong mundo, di nyo mapayaman ng Pilipinas. Tutulong tayo para magkaroon ng pandaigdigang batas para sa ganito. Butas-butas kayo batas natin. Tutulong tayo sa ganito para makatulong tayo sa ibang gago. Ang dami yung kailangan dito sa Pilipinas ayusin eh. Di nyo nga maayos problema dito, pati problema ng buong mundo. Gusto nyo magkaroon ng boses. Gago to no? Loka-loka. Or adhikain, pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon
para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan. Utang na pandigdigang kapayapaan. Yung kapayapaan nga sa Pilipinas, di nyo maayos eh. Yung kapayapaan nyo nga sa mga Duterte, hindi nyo maayos. Yung kapayapaan dyan sa Mindanao, hindi nyo maayos eh. Yung gera natin laban sa insurhensya, di nyo maayos. Makikialam pa kayo sa pandaigdigang kapayapaan. Pabayaan nyo na yan sa malalaking bansa. Pabayaan nyo na yan sa mayayaman na bansa. Putang ina, mga patay gutom mga nasa Pilipinas. Tapos nakikialam kayo dyan. Inan ninyo, sino ba kayo? Ano ba na itutulong nyo sa mundo? Ano ba na itutulong ng Pilipinas sa mundo bukod sa pagpapadala lang natin ng mga espesyalista natin dito, engineers, mga tao sa hotel, mga manpower. Bukod sa manpower, yun lang ang naitutulong natin sa ibang bansa. Inan yan. Yung mga bansa na nakakatulong ba sa ating mga yan? Gago din mga to eh. Seguridad. Per region, ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Embassy Isang taon lang pala eh. Isang taon lang pala. Kung makaano kayo, kala nyo naman buong hanggang 2028 kayo nakaupo. Isang taon lang pala. Ang ina niyan. By the time na makaupo kayo, papalitan na naman kayo. Walang hiya to mga to. Gagamit na naman kayo ng pera ng taong bayan para dyan, ulul. Ambassador to America Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikampanya Ito rin, kamag-anak nila to, putang ina niyan, parang sarap ng buhay. Sarap talaga, Putang ina, sila. Yan ang mga conflict of interest. Sabi ko nga sa inyo, pinaglalagay nila sa mga importanteng posisyon, mga kamag-anak nila, pinsan-pinsan. Tanginan yan, meron pa kayong anti-dynasty bill. Pucha, yung mga pinaglalagay nyo dyan, puros kamag-anak nyo. Tinan nyo si VP Sara, yung mga nasa Office of the Vice President, puro tao pa ni Leni Robredo yun. May mga nilagay siyang mangilan-ngilan na kanya, pero yung mga tao ni Leni Robredo, hindi niya pinag-resign, hindi niya pinilitan. Sila pa din yung nandoon. Kasi sa kanya, trabaho lang tayo. Kung gusto niyo umalis kayo. Kung ayaw ninyo, magtrabaho tayo ng matino. Pero itong mga hayop na to, kita mo, sino mga pinaglalagay sa mga posisyon na importante, puros mga tao nila, kamag-anak nila. ni PBBM sa UN, lalo't bukod sa Middle East conflict, ay hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses kasi ang Pilipinas sa isyong pangseguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may non-permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a West Philippine Sea na naman. Puro kayo West Philippine Sea, West Philippine Sea. Tangina, wala nang ano yan. Ang tagal-tagal na ng issue ng West Philippine Sea na yan. seat of the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Pero hindi pa rin maikakaila na tiyempo ang working visit ni PBBM sa gitna ng paglobo ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ayon kay Yuse Castro, kumikilos na ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw ang DOE ng show cause order sa 54 na gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo. Tangina, yan ba yung pagkilos ninyo? I-reprimand ninyo yung mga nagtaas na presyo ng mga negosyo dito, yung halimbawa Caltex, Shell, nagtaas presyo, puta imbestigahan. Ano may tutulong nun sa bayan? Tangina, puros kayo pakulong, puros kayo reklamo. Pero pag tinanong kayo, anong konkretong pwede nyong gawin para maibsan ang nararamdaman ng mga Pilipino na krisis? Pucha, wala. Wala. Baba ang tax. 4-day work week. Yung aircon, wag masyadong malakas. Mag-carpool, putang ina niyan. Kaya nga sabi ni Inday Sara, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, gumawa na kayo ng mga extreme measures para guminhawa mga Pilipino. Kailangan maramdaman ng mga Pilipino na hindi masyadong apektado. Ngayon sasabihin na naman nila, hindi lang naman tayo apektado, pati naman buong mundo. Oo nga, ano ngang ginagawa nyo? So para lang masabi na may ginagawa na naman sila, hahabulin namin yung mga gasolinahan na nagtaas ng presyo. Anong klaseng solusyon yun? Yun na yun. Anak ng tinapay talaga, puros katangahan eh. Kahit hindi pa dapat. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan
kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po, Wala na nga negosyante sa Pilipinas, papasaran nyo pa yung mga negosyo. Tangina, kala mo, yaman-yaman natin. Sabi ko nga sa inyo, ihikayatin nyo sila na ibaba yung mga yung taripa, ibaba yung yung gasolina, ito ang gagawin natin. Meron tayong supply pang 2 buwan. O sige, natin yan, ibibenta na natin. Ngayon pala, maghanap na tayo ng mga makukuhanan ng para habang nauubos yung reserve natin, nakakapag-replenish tayo. Tapos para mapababa yan, yung para parehas pa din yung presyo, o ibaba natin yung tax muna. O kung meron pa tayong iba pang pwedeng gamitin para mapababa pa yung mga presyo na yan, gagawin natin. Ito na yung mga nakalagay na ito na yung mga kailangan natin na mga approvals, ito na yung ginagawa natin, nandito na tayo sa level na ganito. Dapat ganun, hindi yung ganyan. Siguraduhin kayo, hindi na kayo makakapagnegosyo. Gago, wala nang negosyo sa Pilipinas. Wala namang investor, tinataboy nyo pa yung mga negosyante. Natural man magtaas yung mga yan, kung mahal din nila nakuha Imbis na kumbinsihin ninyo, i-subsidize ninyo itong mga gasolinahan na ito, hindi gusto nyo pang ipasara. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili